Hello! Magandang araw! Ngayon po ay pupunta tayo sa backyard broiler farm ni Sir Romil Kasakop ng Cuyab San Pedro, Laguna. Tayo na po! Gano'n na po kayo katagal nag-aalaga po? Isang taon na, halos. Isang taon na. Oo. So, ano po yung nagpa-decide sa inyo bakit po kayo nag-shift sa pag-aalaga ng broiler? Kung dati po is nag-office po kayo as IT. Kasi nung nandun ako sa company, halos talagang wala na akong magagawa eh. Pagpasok mo, or gising mo sa umaga, liligo, kakain, papasok. Tapos pag uwi mo, kakain, matutulog na lang. Halos wala kang magagawa sa buong araw. Ito, mahirap sa una. Wala natin ko hanggang sa pero mas nadalian ako at saka mas marami pa akong nagagawa sa buong araw. Okay, opo. At sumasapat pa din yung sa pangangailangan niyo po pang araw-araw. Sumasapat naman kasi nakita naman siya. Compare po dun sa dati na nagtatrabaho po kayo, pumapasok po kasi kayo. puro utang pagka talagang tatrabaho ka eh. Gawa ng tulad, kanya may anak ka, papalagaan mo anak mo. Kasi parehas kayo magtatrabaho at magbabayad ka pa. Eh ngayon, naalagaan ko na anak ko, may negosyo pa ako. Ayun. Given po na IT po yung background ninyo, hindi po ba kayo nahirapan nung pagsisimula niyo po ng pagpasok po ng pag-aalaga ng broiler? Napakahirap. Kasi wala talaga akong kaalaman. Halos nag-ano lang ako. Nag-try muna syempre sa kaunti. Tapos, nung nakita ko naman na kaya ko, nag-expand ako ng ganito karami. 100 na. Una, 20 hanggang 50 lang. Ngayon, hundreds. Nung nag-start po kayo, sir, ng mga 20 to 30 heads, saan niyo po inalagaan, sir? Sa ano lang, sa tabi ng bahay namin. Kumbaga, ano lang, testing, try lang. Tapos, tingnan kung kikita at makita ko naman na meron. Wala po ba kayong naging kasosyo, sir? Or kayo lang po mismo mag-isa nagpapatakbo po ng Nung una, broiler? yung 2050, ako lang. Pero nung nag-handles ako, nag-share kami ng magpipinsan. Tatlo kami. Then ngayon, busy na sila. Kaya nung ito lang, last year lang, 2020, December, nag-decide sila na hindi na nila kaya. Gawa ng oras nila, may trabaho rin sila, tsaka sa pamilya. Kaya ako na lang solo. Saan po kayo kumukuha ng mga sisiw, sir? Kalamba pa rin. Kalamba. Totoo, Kalamba. Yung capital talaga ng Laguna. Kalamba talaga ko. Sa San Miguel na. Hindi niyo po ba naisip, sir, na kayo na lang po mismo yung mag-incubate, yung kayo po mismo mag-produce? Kasi doon muna ako sa bibili muna. Pero kung magkakaroon ng kaalaman doon sa pagpapisa ng sisiw, magta-try muna ako. Tapos kung kaya, dadiretso ako. Mula sa layer sa hanggang pagpisa. May mga vaccine pa po ba kayong inibili din, sir? So maglalagay dapat ako ng B1 eh. Pero nung nag-ATOV na ako, dapat yung 10 days magpapatak ako eh. Pero sabi naman din nila kahit day old pa lang, pwede na yon. Pero hindi ko natin kasi mag-ATOV naman. So dito sa broiler nyo, ano po yung sistema nyo? Di ba po is nung last is brooding, nag-start kayo sa brooding. Hanggang pag-harvest po ba, sir, naandyan na sila sa kulungan? Sa Hindi nyo kulungan na na. po siya nililipat? Hindi na. Bali, na-expand na lang namin. Baga, by 1 feet kada 3 days, gano'n, para makaluwag sila at makagalaw. At yung tamang nila, sukat. So, Kaya dinarito. Sir, regarding naman dun sa mga beddings nyo, ano po yung pagpapalit na ginagawa nyo? Bali, may karton ako dyan at saka ipa eh. Sa unang isang linggo, siguro hanggang sa makikita mo na yung ipa is mamasama sana or medyo hindi na magandang tingnan. Palit na. Kasi sa isang linggo niyan, hindi naman ganun kalakas siya mag-ipot. Kaya kung may tuyo man or basa, dagdag muna, pero 1 week yun, tapos palit na. Kasi kung araw-araw mo siyang babalitan, magugulo eh, may stress din. Kaya magdadagdag ka lang ng ipa kung basa. Pero sa 1 week talaga, dapat palta mo na yung pang-ilalim, na karton. Paano yung disposal ng dumi, sir, na ginagawa nyo? Bali, naandun na siya sa karton eh. Bali, titiklop na lang. Tapos, inaano na lang namin. Nasama naman kasi siya sa ipa eh. Kaya, ipot niya, tsaka yung karton.
Ano pong ginagawa niyo? Ginagamit niyo ba sa halaman? Yung iba kasi may humihingi, pero ito, kalimitan ngayon, na nakatambak doon. Ilang months po ba kayo, sir, nag-aalaga po hanggang maka-harvest po? Pag ang harvest days talaga is hanggang 35, 37 talaga. Ayun ang sa akin. Kasi, binabasa ko sa iba 30 days, pero ewan ko kung may hinihit lang silang timbang. 1.2, 1.5. Kasi ako 1.7 eh. Ang pagka-harvest Ang, po. ang pag-harvest ko, gawa ng kailangan ko yun. At saka, syempre, nagtitinda ako. Para sa akin na rin. Mas malaki kita. Sir, tanong ko, anong advantage at saka disadvantage ng ganito yung kulungan mo, yung setup na ganito yung kulungan? Sa akin siguro, mas magaan galawan. Mas kasi yung, kung lang, ang kulong mo tulad nito, box type lang na ganyan. Mahirap Mahirap din linisin. Ito, madaling linisin. Meron kasi kaming compressor dito. Nagamit lang. Parang, nililinis din yung motor, mga ganyan. So basically, ang kagandahan niya, madaling linisin. Ayun, yan. Yung ganyang setup ng kulungan. Tsaka, siguro, para rin sa kanila, tsaka, medyo mataas. Ganun naman talaga kailangan. Pala. Hindi nakataas dapat. Hindi nila maamoy yung ipot, tsaka mabilis matuyo. Ano pong sukat, sir, no? Yung space niyo po from dito po sa baba? Dito, mula sa taas is 4 feet. 4 feet. 4 feet. Tumaas lang kasi. Yung kabuuan nito, sir, yung ganyang kahaba, Ito is ilan ang capacity mo? 6 feet by 18 feet siya. Ilan ang laman? Yung maximum na pwedeng ilagay? Maximum is 105 eh. Kasama na yung mga patukaan at saka Oo, 105 heads ang kaya. Oo, ang kaya. Pero 100 heads yung nilalagay ko para meron ba rin ako. Enough space, okay. Sa pagbibigay ng pagkain, sir, umaga or hapon po kayo nagbibigay? Ano po Oo. yung sistema ng pagpapakain niyo sa kanila? Sa umaga, pinupuno namin lahat. Then, ang ulit na yun, hapon na, bago maggabi. Yun. Pinupuno ulit namin. Ang tubig naman, 3 beses namin pinapalitan sa isang araw. Sa umaga, tanghali, hapon. Kasi sa gabi, wala nang maglaan. Wala nang bantay dito. Sir, yung setup ng kulungan mo, naku-curious na kasi ako ibang yung Oo. nakikita ko. Pag ganitong panahon na malamig, hindi ba sila naapektuhan? I mean, walang namamatay sa lamig or ano? Oo lang, meron Pero, ginagawa naman paraan. Nilalagyan namin ng plastic bawat gilid. Pero kasi kailangan dapat wala na yan Open na talaga dapat. Pati yung nando sa likod, naka-open na yan para makalabas-pasok ang hangin. Pero sobrang lamig, tapos bibiglang init. Kailangan maintain lang yung sa loob. Kasi isang napansin ko dito, maganda siya kasi secure lahat yung animals niyo. Hindi pwede pumasok ang daga, ang pusa. So kumbaga wala Pwede siyang mo taas niyan. walang predator na pwedeng pumasok. Sir, pwede niyo po bang maisa-isa po kung ano yung mga materialis na ginamit ko po dito sa kulungan niyo? Oo, ito, kawayan at saka lambat. At saka yung mga, ito, improvised na batoka. Ano lang, yung mga nabibiling baby stores, tsaka planggana maliit, at kawad. Ito naman, nabibili talaga sa market ngayon. Wala kasing... Yan sa kainuman, sir. Drinker lang. Kasi yun yung turbo feeder. Ito yung drinker. Dun sa kabila, sir, parang iba po yata yung Kasi kainuman nila. yung Same age ba yan, sir? same lang. Ang sa kabila kasi, medyo may budget nun Kaya nakabili ng drinker na maganda. Tapos ito, medyo nakabila rin uli ngayon. Yung turbo feeder na